Let's go to the exciting topic. The exciting topic is the Duwag Sibangan. Mainit-init pa, okay. Mayroong, I don't know kung babagitin ni Inday to, pero may nakarating sa akin. One day, talagang babagitin na yan. Mayroong natataranta at nababangag lalo. Okay, ito, pakinggan nyo ha. Mayroong pinadala si Bangag Jr. na emisaryo papunta kay Inday Sara. Magandang araw mga ka-PH Politics. Eto, mainit-init pa na balita. Galing pa sa bingka ni Manuel. Okay, gikan pa sa kulmahan sa bingka ni Manuel. According to Madam Claire Contreras or si Mama Harlika, marami yan siyang puting ahas, mga source, no? So, eto, nagpadala daw ng emisaryo si BBM kay BP Inday Sara para makipag-areglo. Oo, makipag-areglo. Muntakin nyo, sa kabila ng pambababoy, pambabastos, pambabalahura nila kay BP Sara, tapos ngayon, para bang batang inaway mo tapos bibigyan mo ngayon ng lollipop, tahan na, friends na ulit tayo. Ganon lang yun. Anong sabi ni BP Sara? I think we have reached a point of no return. Yan. So, ibig sabihin lang yan, balisa sila ngayon sa Malacanang. Takot sila sa backlash. Okay, may napipintong rally ng INC. Tapos sasali pa yung ibang mga evangelical churches. Yun ang Pero sa INC pa lang, wala na. Tapos na ang boxing. Kumbaga. So dyan sila takot ngayon. So ito nga, nagpadala ng emisaryo, nakikipag-areglo. Sige, panoorin natin itong the rest of the video sa report ni Ma'am Maharlika. Okay, Ma'am, kayo na, pasok. Very recent to. Okay? Anong ginawa? Kinakausap si Inday Sara, inaareglo, ayon sa ating puting ahas, inaareglo si Inday Sara na ang sinasabi nitong emisaryo na ito, pwedeng si manggagamit, si Amy, pero for sure hindi na magtitiwala dyan si Inday. Sabi nga ni Inday, never again. Day, after all, mapati-pati kagad sa ilang mga linti na pang abala. Okay, lunggo yun. Naintindihan naman siguro ni Inday. Anyway, pwede, Julian's World. Ang siste ganere, okay? Kinakausap ngayon si Sara dahil hindi nagpapatinag si Inday Sarang astig. So, binubudol na naman. Alam nyo kung anong sinabi ng emisaryo kay Inday at mensahe ni Bangag. Sabihin kay Inday Sara na hindi niya alam. Hindi daw alam ni Marcos Jr. ang pinagagawa ng kanyang asawang pusher. Asawang butod, budlo, putot, giatay, alpot, patutot, karat, biga-biga, tanan-tanan na. Okay? At hindi daw alam ni Marcos Jr. ang ginagawa ni Tambalusos ni Martin Romualdez kay Inday Sara. Kaya nga sabi ko sa kausap ko, nagbulol na rin ako. Sabi ko sa kausap ko, sabi ko, baka nang ina pala niyang hinayupak na yung Bangag. Talagang Bangag. Sabi ko sa kanya, sa tingin ba nila maniniwala si Inday Sara? Sabi nga, hindi nga naniniwala. Okay, ipagpalagay na natin, sabi na hindi alam ni Bangag. Hindi ibig sabihin, kargado talaga siya ng pulburon, mga dodong. Hindi niya alam ang ginagawa ni Lisa Bartek. Ha? At ni Tambalusos kay Inday Sara. After niya mag-speech na, ano sabi ni Bangag nung nag-statement si Inday Sara? Baka ako na-hospital dito sa kapulburon ko. Ganito ba talaga magpulburon? Tumigil na nga ako, punyeta, baka baka masugon tayo sa hospital katulad ni Bangag. Okay, tigil na ako sa pagsisinghot. That's enough. Oh my God. Tingnan mo, nagpulbos na. Okay, anyway. Bangag talaga.
Sabi niya, areglohan daw, magbati na lang daw, mag-reconcile daw sila. Yes! Mag-reconcile. Gusto makipag-reconcile na ni Kuting dahil hindi naman daw niya kayang, hindi daw niya alam yung ginagawa ng asawa niya, hindi niya makokontrol. Di po, tangina mo, Marcos Jr. Hindi ka lang under desire, inutil ka, bangag ka, buwa ka ng ina, lumayas ka na dyan. Hindi mo nakokontrol ang pagnanakaw ninyong lahat. Recently, yes, Gerald, breaking news, bangag noon, bangag ngayon. Kita niyo mga kababayan? Hindi niya alam yung ginagawa ng asawa niyang nakikipag-tsuktsakan sa PSG. At ang pinsan niyang Boyoy, no, gago. Anyway, ngayon, ano ba si Inday? Areglo? Of course, never again. Number 1, makikipag-areglo ba si Inday matapos siyang kuhaan ng security detail? No way! Imagine ninyo, I believe, ito lang ang history ng Vice President ng Pilipinas na tinanggalan ng security. Hindi isa, dalawa, tatlo. Lahat ng security ay tinanggal kay Inday Sara. Anong ibig sabihin yan? Gusto nilang magurgur si Inday. Tapos ngayon, makikipag-areglo si Inday Sara? Never again. Kasi may nagbabadya. Natatakot si Bangag na hindi niya matapos ang kanyang. Bakit hindi na nga abutin yan ng Hindi na abutin yan. Konting kembot na lang yan. So, hindi daw niya alam, hindi daw niya makukontrol. Ang sabi pa kasi hindi naman nakukontrol ni BBM, sabi ng emisaryo ni Bangag. And the more na lumaya sa dyan, tama kasi yung sinabi ni Inday na hindi niya alam kung paano maging presidente. Do you think Inday Sara will trust them again? Sabi nga niya sa kanyang kahapon, sa kanyang press con, hindi siya nagtatrust kahit kanino man, kundi sa sarili niya lang. My God! Do you think? Well, hindi, alam na ni Inday yan. Hindi na makipag-areglo. Ay, mi Marcos, wag ka na magpabudo. Wag mo nang budulin si Sara. Wag mo na kaming budulin, mga putang ina ninyo. Mga buwakan ng ginimis ninyo. Mga inutil kayong lahat, mga kawatan kayo. Na tumubo ang inyong mga buto, ang inyong mga dugo na nanalaygtay sa dugong kawat. Ang kapal ng pagmumukha nyo, sana kunin na kayo lahat ni Satanas. Anyway, number 2. Yung mga kaso ngayon na gusto nilang i-file kay Inday Sara. Yung impeachment na yan, do you think makikipag-areglo si Inday? Alam nyo yung ginagawa kay Inday Sara, mga palangga, mag-agree kayo? Unang ginawa nila yan kay Maharlika.